Paano magkapera gamit ang iyong sasakyan? Paano gawing business ang iyong sasakyan? Ikaw ba ay may kasalukuyang car loan at nahihirapan kang gumawa ng paraan kung saan ka kukuha ng iyong ipambabayad sa monthly amortization? Dahil kapag hindi mo nabayaran ang monthly amortization, maaaring gumawa ng paraan ang iyong dealer o ang bangko upang mabawi ito sa inyo. Ating tandaan na kapag ang sasakyan ay hindi pa fully paid, mananatiling hiram ang sasakyan na ating ginagamit. Una nilang bagay na dapat gawin ay ibibigay nila ang inyong account sa kanilang collection partners. At ang collection partners nila ang gagawa ng paraan upang ikaw ay singilin o masingil sa iyong sasakyan. Kapag hindi nakuha ang sasakyan o kapag hindi mo pa rin nabayaran ang sasakyan na iyong inutang o hiniram, ay maaaring gumawa ng paraan ang bangko at idulog ito sa korte. Kapag ang korte ang gumawa ng paraan at nag-utos na bawiin sa iyo ang sasakyan, ikaw ay magkakaroon ng mababang credit score o bad rating. At kapag ikaw ay nagkaroon ng bad rating, masisira na ang iyong pangalan at mahihirapan ka nang baguhin ito at itama. Dahil ang iyong pangalan ay marerecord na sa CMAP. Ito ang Credit Management Association of the Philippines. Ito yung tinatawag nilang Replevin case. Okay? Ang Replevin case po ay isang paraan ng bangko na kung saan ay humihingi sila ng tulong sa korte upang mabawi ang sasakyan na kanilang ipinahiram sa atin. Ayan, so kung ikaw ay nahihirapan at maaaring mapunta sa Replevin ang iyong sasakyan, ito ang dapat mong gawin. Ipasok ang iyong sasakyan sa transport service o rent a car business. Ang transport service, ito yung halimbawa ng mga businesses na kung saan ikaw ay makikipag-ugnayan sa mga paaralan o mga universities at i-apply o ipasok ang iyong sasakyan bilang school service. Ang rent a car service naman, ito yung uri ng business na kung saan ay iiwan mo ang iyong sasakyan at bahala na ang rent a car service business na ipahiram sa ibang tao ang iyong sasakyan. Sila na rin ang bahalang gumawa ng paraan upang ikaw ay kumita sa sasakyan. Maaari nila itong iparenta ng matagalan o kaya ng araw-araw. Ito ang pinakamagandang paraan upang kumita ng hindi bababa o hindi tataas sa 45,000 pesos. So tandaan po natin, ang halaga ng sasakyan ay nakadepende po kung ang sasakyan ba ay bago o luma. Sa mga bago, halimbawa ng Expander, ng Avanza o kaya Innova, maaari kang kumita sa rent-a-car service ng mahigit 40,000 pesos. Maaaring hindi natataas sa 45,000 pesos. Subalit sapat na ang 40,000 piso dahil kung ang iyong binabayaran sa monthly amortization ay nasa halagang 20,000 o 22,000, ikaw ay kumita na ng halos kalahati, no? Hindi na masama dahil sigurado naman na kapag ang iyong sasakyan ay inilagak sa isang rent-a-car service o rent-a-car business, wala ka nang hihintayin kundi ang kanilang ibabayad sa inyo mula doon sa sasakyan na iyong ipinahiram. So, ito po yung pinakang guaranteed na paraan para ikaw ay kumita. Kung sa transport service naman, maaaring mahirapan ka dahil depende sa mga paaralan o university dahil ngayon ay karamihan pa rin ay online. Okay. Kung ikaw ay papasok sa rent-a-car business, maraming bagay ang dapat mong isipin at isaalang-alang. So pag-usapan natin kung paano ka makakasiguro, paano magiging safe ang iyong sasakyan. So mayroong mga batayan, mayroong mga requirements na kailangan mong tingnan sa mga rent-a-car service. Una, rehistrado ba o legit ba ang rent-a-car business na iyong papasukin? Tingnan mong mabuti kung ito ba ay rehistrado sa BIR o kaya sa DTI o kaya ay sa iba pang mga businesses kagaya ng Grab o kaya Uber noon at iba pang mga ride-sharing application. Mula sa registration, ang susunod mong tingnan at bisitahin ay kung mayroon bang car park
ang rent-a-car business o rent-a-car service. Dahil kung ito ay wala, maaari lamang nilang itong iwan kung saan-saan, which is nakakatakot po ito sa part nating mayroong mga sasakyan. Okay, so ito nga pala yung aking business na nakatayo sa Santa Mesa, Manila, at meron po kaming branches dito sa World Trade Center sa Pasay City. Ito po ang aming supplier ng 3-in-1 coffee, chocolate at mocha. So Vendo po ito, coffee Vendo. Ito po yung kainan ng Comida Cravings. So ang Comida Cravings ay matatagpuan sa Santa Mesa, Manila at sa Pasay City. Meron din po kaming printing business. Ito po ang Near Printing Services, at syempre kami rin po ang gumagawa at nagbebenta ng mga pabango. Ang mga pabango na aming ginagawa at ibinebenta ay nagmumula po sa aming kaibigan na nasa Dubai. Ayun, dahil po sa kanyang tulong ay nakakapagbenta po kami. Ayan, so ako po ay pupunta ngayon sa aking branch, no, ng tindahan sa Pasay City. At ito po yung aking Grab driver na napakabait, napakasipag, no, at kumbaga positive sa buhay. Ayan, pagamat mahirap kumita ng pera ay sige lang si kuya, basta ang mahalaga ay nakakatulong siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan na nanghihingi ng tulong. Ayan, hindi bali daw na mahirap ang trabaho, basta trabaho lang, dahil wala naman tayong option kundi gumawa ng paraan. Okay, so yun po yung napakagandang bagay na maaari kong i-share sa inyo. Okay, so pag-usapan naman natin yung mga nagrerenta. Kung ikaw ay nagrerenta ng sasakyan, ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin? Okay, so una, makikipag-transact ka lang sa mga legit car owners. Ibig sabihin, sila yung mga lehitimong may-ari ng sasakyan. Paano mo masisiguro na ang iyong kausap ay legit car owner? Una, humingi ka ng car invoice o vehicle invoice na magpapatunay na ang sasakyan na iyong hihiramin o rerentahan ay sa kanila. Okay, so sa vehicle car invoice ay makakasiguro ka na hindi ka nakikipag-usap sa mga booker. Ang ginagawa po kasi ng mga booker ay kumukuha sila ng mga larawan ng mga sasakyan sa Facebook at sa iba pang social media channels. Kukunin nila ito at papagandahin nila, gagawa ng design at kung ano-ano pa, upang mapaniwala ang mga nanghihiram o mga nagrerentang sasakyan na sa kanila ang sasakyan na kanilang ipapahiram. Okay, so ang mga booker po ay laging nakamatiyag sa mga taong nagpo-post sa social media. Okay, so halimbawa ikaw ay naglagay ng post looking for self-drive car for rent. Okay, so matalino, kumbaga masyadong mautak ang mga booker na tinatawag. Okay, so kukontakin ka nila personally at para maniwala ka ay sesendan ka nila ng kung ano-anong mga larawan ng sasakyan. Okay, so kapag ikaw ay hindi masyadong maingat sa pakikipag-usap o pakikipag-transact, maaari kang maloko ng mga booker na ito. Okay, marami po akong listahan ng mga taong scammer pagdating sa transport business o rent-a-car business. Okay, so yun nga po yung ginagawa nila. Ipinapadala nila sa tao yung larawan na kanilang nakuha sa social media. Binibigay din nila yung GCash number para mapaniwala yung mga tao na sa kanila yung sasakyan na kanilang ipapahiram. Pero ang totoo ay hindi sa kanila yung sasakyan. Okay, so yun po yung sa self-drive business. So una, kailangan ninyong tingnan at suriing mabuti na sila nga yung legit na may-ari ng sasakyan. Okay, kung ikaw naman ay makikipag-transact sa mga rent-a-car service, so syempre may mga business permit po yun na maaaring ibigay sa inyo o ipakita. Ito yung DTI o kaya business permit gaya ng mayor's permit at kung ano-ano pang dokumento. By the way mga kaibigan, mga katungkod, ang inyong lingkod, no, ako po si Professor Vincent Torre Bungulan, ay matagal na sa ganitong uri ng business. 2016 po nang aking ipasok ang aking mga sasakyan sa Uber at Grab service. Dahil nga po sa aking experience sa pagpaparehistro, nakakasiguro kayo na ang aking mga sasabihin ay ito yung mga requirements na kung hinihingi ng gobyerno. Okay, so ang aking business ay DTI registered and at the same time nakarehistrado po ito sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
Ayan, so makikita nyo rin po ito sa Grab. Ayan, yung aking sasakyan ay meron pong Grab registered. Yan, ito po yung provisional authority. So, yun lamang po. Kung kayo po ay mayroong sasakyan at nais ninyong ipasok ito sa mga rent-a-car service, kontakin lamang ninyo ang aking numero na nakasulat sa presentation na ito.